Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nagtatanggap ng SSS pension ngayon, pakikinig kayo ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay direktang nakakaapekto sa inyong pera ngayong buwan. Hindi ito chismis, hindi ito speculation. Ito ay isang opisyal na update mula sa Social Security System na maraming retirado ang hindi pa nalalaman at kung hindi ninyo malalaman ito ngayon, posible na mawawalan kayo ng pera na para sa inyo. Noong nakaraang taon, narinig natin ang balita na may darating na 1,000 na dagdag sa ating monthly pension. Marami sa atin ang nagsabi, sana totoo. At ngayon mga kaibigan, totoo nga, ang ikalawang tranche ng pension increase ay opisyal na at ang releasing date ay nakatakda na simula March 2026. Ibig sabihin, kapag dumating ang inyong pensyon ngayong buwan ng Marso, dapat ay mas malaki na ito kaysa dati. Pero narito ang problema, hindi lahat ng SSS pensioner ay automatikong makatatanggap ng buong 1,000 na dagdag na yon. May mga kondisyon, may mga patakaran, at ang pinakamalungkot, may ilang pensioner na maaaring mabawasan pa ang kanilang tatanggapin kung hindi nila alam ang mga bagong alituntunin. Kaya ngayon, dito tayo sa kitchen table natin at pag-uusapan nating lahat ang detalye kung magkano talaga ang mapapala ninyo, kailan ito matatanggap, paano siguraduhing hindi kayo mapag-iwanan, at ang ilang sikreto na benepisyo na maaari ninyong makuha pa bukod sa pensyon. Manatili kayo, dahil ang susunod na 10 minuto ay maaaring magbago ng inyong buwan-buwan na kita. Para maunawaan natin ang buong larawan, kailangan nating bumalik ng kaunti. Noong 2022, ipinasa ang Republic Act 1199 o ang Social Security Act of 2018 na nagsasabing dapat ay regular na tataas ang SSS pension para mapanatili ang halaga ng ating pera laban sa inflation. Sa ilalim ng planong ito, ang pension increase ay binibigay sa dalawang bahagi, tinatawag na tranches. Ang unang tranche ay naibigay na noong nakaraang taon, isang 1,000 na dagdag sa bawat buwanang pensyon ng lahat ng current SSS retirees. Ngayon, ang ikalawang tranche na isa pang 1,000 ay darating na simula March 2026. Kapag pinagsama ang dalawa, ibig sabihin ang mga pensioner na nakatanggap na ng unang tranche ay makatatanggap ng kabuuang 2,000 na dagdag sa kanilang original na pension amount. Halimbawa na lang mga kaibigan, kung noong 2023 ang inyong SSS pension ay 5,000 bawat buwan at nakatanggap kayo ng unang 1,000 tranche, magiging 6,000 na ito. Pagdating ng March 2026, dapat ay 7,000 na ang inyong matatanggap bawat buwan. Hindi malaking kayamanan, pero sa maraming pamilyang umaasa sa pensyon bilang pangunahing kita, ang dagdag na 1,000 bawat buwan ay napakalaking tulong, 12,000 na dagdag sa loob ng isang taon. Iyon ay katumbas ng bagong ref o 3 buwan na kuryente para sa simpleng tahanan. Ngayon, para siguruhin na makatanggap kayo ng tamang halaga, kailangan ninyong malaman kung sino ang kwalipikado at ito ang madalas na pinagkukunan ng pagkalito. Ang pagandang balita ay simple ang pangunahing kondisyon. Kung ikaw ay isang current SSS retiree, ibig sabihin aktibo kang nagtatanggap ng monthly SSS pension ngayon, ikaw ay kwalipikado para sa ikalawang tranche ng 1,000 increase. Kasama rito ang mga retiradong nagsimulang makatanggap ng pensyon bago mag-March 2026 at ang mga balo o dependyente na nagtatanggap ng survivor pension. Pero narito ang mga dapat ninyong malaman para hindi kayo magkamali. Una, ang inyong pension record sa SSS ay kailangang updated. Ibig sabihin, ang inyong contact information, telepono, address, at lalo na ang inyong disbursement account ay kailangang tama at bago. Kung ang inyong SSS ay nakalink pa rin sa isang lumang account na hindi na ninyo ginagamit o kaya naman ay isang savings account na nagsara na, posibleng ma-delay ang inyong pensyon. Hindi ninyo gusto yon, lalo na ngayong may dagdag ng pera. Pangalawa,
Kung kayo ay isang bagong retiree na nagsimulang makatanggap ng pensyon simula January 2026 o February 2026 lamang, kailangan ninyong hintayin ang kumpirmasyon mula sa SSS kung kailan eksakto ang inyong unang pensyon na may kasamang dagdag. Ang March 2026 ay ang target na implementation date, pero ang proseso ng adjustment ay maaaring tumagal ng 1 or 2 araw pa pagkatapos ng releasing date. At pangatlo, at ito ang pinaka-importanting bagay na gusto naming bigyang diin ngayon, ang mga pensioner na may outstanding loans sa SSS, katulad ng salary loan na hindi pa nababayaran, ay maaaring makita na ang kanilang pensyon ay may bawas pa rin. Ang bagong 1,000 dagdag ay hindi nangangahulugang mawawala ang inyong loan deduction. Mananatili ang bawas ng inyong utang, pero ang net pension ninyo ay dapat ay mas mataas pa rin kaysa dati ng halos 1,000. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-inaabangan, kailan eksaktong darating ang pera. Ang SSS ay may systematic na disbursement schedule batay sa inyong SSS number o sa ending digit ng inyong ID number. Hindi sabay-sabay na inilalabas ang lahat ng pensyon sa iisang araw dahil halos 10 milyong pensioner na ang kasalukuyang nag-aambag o tumatanggap mula sa SSS. Para sa mga pensioner na nakatali sa UMID card o SSS-linked bank account sa Union Bank, BDO o Land Bank, ang releasing ay karaniwang nangyayari tuwing ika-10 hanggang ika-15 ng buwan, depende sa inyong assigned schedule. Para sa mga nagtatanggap sa pamamagitan ng remittance centers tulad ng M. Luilier, Cebuana Luilier o Western Union, maaaring iba ang schedule at madalas ay 1 o 2 araw na mas late kaysa sa bank-based disbursement. Ang pinakamahalagang bagahin ninyo ay ito. Bisitahin ang opisyal na SSS website sa www.sss.gov.ph o tumawag sa SSS hotline sa 1455 para i-confirm ang inyong specific disbursement date. Huwag maniwala sa mga Facebook post o YouTube comment na nagsiklaim na eksaktong alam nila ang petsa para sa lahat ng pensioner dahil nag-iiba-iba ito depende sa inyong account type at region. Isa pang magandang option, kung mayroon kayong smartphone o may anak na tumutulong sa inyo, i-download ang My SSS app. Doon ay makikita ninyo ang inyong pension history, ang inyong disbursement schedule, at kung magkano ang matatanggap ninyo ngayong March. Ito rin ang pinakamabilis na paraan para malaman kung nai-apply na ang 1,000 dagdag sa inyong account. Mga kaibigan, ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na hindi masayang pakinggan, pero kailangan ninyong marinig. Mayroong tinatawag na clawback o pagbabawi ng pera. At ito ay nangyayari sa ilang pensioner na hindi nila alam. Ang clawback ay nangyayari kapag natuklasan ng SSS na ang isang pensioner ay nakatanggap ng pensyon na hindi dapat niya natanggap. Halimbawa, kung may naging error sa computation o kung nagbago ang civil status ng balo na nagtatanggap ng survivor pension. O kung natuklasan na ang isang pensioner ay bumalik sa regular employment nang hindi nag-notify sa SSS. Narinig ninyo iyon? Kung kayo ay nagtatanggap ng SSS retirement pension pero bumalik kayo sa trabaho bilang isang regular employee at ang employer ninyo ay nagko-contribute ng SSS para sa inyo, kailangan ninyong i-report ito sa SSS. Kung hindi, kapag natuklasan nila ito, posibleng i-deduct nila ang mga pensyon na natanggap ninyo sa panahon na hindi kayo kwalipikado. At ang bawas na iyon ay maaaring direkta sa inyong susunod na pension payments na masakit na mararamdaman. Ang pinakamagandang paraan para maprotektahan ang inyong sarili ay simple, maging transparent sa SSS. Kung nagbago ang inyong sitwasyon, nagbago ang status, bumalik sa trabaho, lumipat ng tirahan, ibigay agad ang update sa pinakamalapit na SSS branch. At kung may natanggap kayong letter mula sa SSS tungkol sa posibleng overpayment o adjustment, huwag itago. Pumunta ka agad sa SSS at humingi ng podyento ng klarifikasyon. Ngayon ang masayang parte. Bukod sa 1,000 pension increase, maraming SSS pensioner ang hindi nakakaalam na may iba pa silang karapatang benepisyo at madalas ay hindi nila ito na-reclaim dahil walang nagpapaliwanag sa kanila.
Una, ang 13th month pension. Bawat Disyembre, ang lahat ng SSS retiree ay may karapatang tumanggap ng katumbas ng isang buwang pensyon bilang 13th month benefit. Ito ay automatiko, hindi kayo kailangang mag-apply. Pero kung sa tingin ninyo ay hindi ninyo ito natanggap noong nakaraang Disyembre, i-check ang inyong account history sa My.SS app o personal na pumunta sa SSS branch. Pangalawa, ang retirement gratuity para sa mga dating government employees na nag-SSS din. Kung kayo ay nagtrabaho sa parehong private at government sector sa iba't ibang bahagi ng inyong career, maaari kayong mag-apply para sa dalawang retirement benefit. Isa mula sa SSS at isa mula sa GSIS o Pag-ibig. Maraming seniors ang hindi alam na pwede itong sabay-sabayin at basta naaabot ang minimum required contribution sa bawat sistema, kwalipikado kayong mag-claim sa pareho. Pangatlo, ang sickness at funeral benefit para sa inyong pamilya. Kahit kayo ay nasa retirement na, ang inyong mga dependent na anak o asawa ay maaaring mag-claim ng funeral benefit na 20,000 mula sa SSS kapag kayo ay pumanaw. At kung ang inyong asawa ay may sakit at siya ang inyong dependent, maaari rin silang mag-claim ng sickness benefit sa ilalim ng inyong SSS coverage hanggat natutugunan ang requirements. Mga kaibigan, huwag nating pag-usapan lang kung magkano ang tatanggapin. Pag-usapan din natin kung paano gamitin ito ng tama para mas matagal itong tumagal. Una, kung mayroon kayong SSS salary loan na hindi pa nababayaran, ang pinakamatalinong gawin ay bayaran ito ng maaga. Ang dahilan ay simple. Ang interest ng SSS loan ay tumatakbo kahit retired na kayo. At ang bawas sa inyong pensyon ay maaaring tumagal ng maraming taon kung minimum payment lang ang iyong ginagawa. Kapag nabayaran na ang loan, ang buong halaga ng inyong pensyon, kasama na ang bagong 1,000 increase ay mapupunta na sa inyo. Pangalawa, pag-isipan ninyong ilink ang inyong SSS pension sa isang savings account na may interes. Maraming bangko ngayon, katulad ng DBP at Land Bank, ay may espesyal na senior citizen account na may mas mataas na interest rate. Kahit maliit lang ang ipon, ang buwan ng pensyon na naiipon ay lumalaki rin sa paglipas ng panahon. At pangatlo, para sa mga senior citizens na 65 o pataas, huwag kalimutang gamitin ang inyong senior citizen ID para sa lahat ng diskwento. Ang 20% senior discount ay naaangkop sa pagkain, gamot, transport at marami pang serbisyo. Kung ang inyong buwanang gastos sa gamot ay 3,000, ang 20% diskwento ay nagsisave kayo ng 600 bawat buwan, nakatumbas ng kalahati ng inyong pension increase. Hindi iyon pera na dapat baliwalain. Isang praktikal na payo bago natin tapusin. Kung kailangan ninyong pumunta sa SSS branch para sa anumang rason, narito ang mga tips para makatipid ng oras at lakas. Pumunta ng maaga, bago mag-alas 8 ng umaga kung posible. Ang mga SSS branch ay karaniwang napakasikip tuwing Lunes at huling linggo ng buwan, kaya subukan ninyong pumunta sa gitna ng linggo, partikular tuwing Martes o Miyerkules. Magdala ng 2 kopya ng lahat ng dokumento, ang valid ID, ang inyong SSS number at anumang letter na natanggap ninyo mula sa SSS. Mas mabilis ang proseso kung handa na ang lahat. Kung may anak o apo kayo na may internet access, hikayatin sila na tumulong sa inyo na gamitin ang SSS online portal. Maraming transaksyon, tulad ng pag-update ng contact information, pag-check ng contribution records, at pagpapadala ng inquiries, ay maaari nang gawin online nang hindi na kailangan pang pumunta sa opisina. Ito ay napakalaking tipid ng oras at pagod para sa mga seniors. Mga mahal naming kababayan, sa katapusan ng araw, ang inyong SSS pension ay hindi lang isang numero. Ito ay ang bunga ng inyong mga taon ng pagsusumikap, ng pagbabayad ng kontribusyon, ng pagtatrabaho ng husto para sa inyong pamilya. Kayo ay may karapatang makatanggap ng bawat pisong para sa inyo, kaya huwag hayaang mapalampas ito dahil sa kakulangan ng impormasyon. Ang 1,000 na dagdag na darating ngayong March 2026 ay maaaring mukhang maliit sa ilan, pero para sa milyon-milyong seniors na nagtitipid sa bawat piso, ito ay mahalaga.
I-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong grupo ng mga lolo at lola sa simbahan o komunidad. Dahil baka may isang tao doon na hindi pa nakakaalam ng mga bagay na pinag-usapan natin ngayon. At ang impormasyon na ito ay maaaring magbago ng kanilang buhay. Kung may mga katanungan kayo, ilagay ito sa comment section sa ibaba. At kung gusto ninyong marinig ang susunod na update tungkol sa GSIS pension, PhilHealth benefits para sa seniors or iba pang retirement tips, i-subscribe na at i-click ang bell button para hindi kayo mapag-iwanan. Salamat sa inyong pakikinig at ingat kayong lahat. Kayo ang mga bayani ng inyong pamilya at kayo ay nararapat sa pinakamahusay.